Sa panlabas, isa siyang inutil na tamad. Ngunit sa totoo lang, siya ang pangalawang pinuno ng isang retiradong grupo ng mga kriminal. Plano ni Ki-jun na mabuhay ng payapa sa kanyang pagtanda. Ngunit ang trahedyang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid ang nagtulak sa kanya upang makialam sa mga alitan ng mga kriminal. Hinanap ni Ki-jun ang mga basagulero na pumatay kay Ki-sok at kinwestiyon sila. Ginamit niya ang nakababatang kapatid ng isa sa kanila bilang panakot. Pinilit niya itong sabihin kung sino ang nasa likod ng lahat. May isang chatroom na tinatawag na Tom. Perang ginastos. Pero ngayong beses, biglang may dumating na malaking order. Ako, ang pinakamalaking halaga sa kasaysayan ng silid-libingan. Wala talaga akong alam. Ang mga basagulero ay tumatanggap lang ng order para pumatay. Tungkol naman sa kung sino ang nag-order. Kailangan mismo ni Ki-jun ang magsaliksik. Ang kumpanya ay naglaan ng abogado para sa mga basagulero. Nahanap ni Ki-jun ang abogado at pinagbantaan. Agad niyang nakuha ang lokasyon ng libingan. Palayasin ang gagong yan. Hindi nagpakita ng awa si Ki-jun sa mga tauhan ng libingan, para lang mailabas si Shen Chengyuan, ang may-ari ng libingan. At hindi nagtagal, dumating nga si Shen Chengyuan sa pinangyarihan. Nakita niya ang mga tauhan niyang nakahandusay sa lupa. Agad na lumuhad si Shen Chengyuan kay Jizhon. Noong nasa gang pa si Jizhon, hindi man lang siya karapat dapat magpanghugas ng sapatos kay Shen Chengyuan. Pero ngayon, nagretiro na si Jizhon sa mundo ng krimen. Ang nicho na pinagawa ni Shen Chengyuan ang may dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Jizhon. Ang anak ni Lao Ju, si Xiaoju. Siya ang nag-utos. Si Xiaogo ang pangalawang pinuno ng Fengshan Group. Ang nakababatang kapatid ni Jizhon, si Jixi, naman ang pangalawang pinuno ng Yun Group. Ang leader ng Yun, si Lao Li, at ang leader ng Fengshan, si Lao Gu, ay dating mga kanang kamay ng pinakamakapangyarihang gang sa Pansudong. Ngunit kalaunan, sina Lao Li at Lao Gu ay nagsama-sama, at nagtaksil, kaya napatay ang prinsipe ng Pansudong. Kaya sila nag-asawa at nagtayo ng sarili nilang grupo. Sa ngayon, lubos na binibigyang pansin ng tanggapan ng Paiskalya ang pagkamatay ni Jixi. Natatakot sila na baka maging katulad ito ng pagkamatay ng prinsipe sa Panshuidong noon, at magdulot ito ng isang malaking sagupaan sa pagitan ng dalawang malalaking gang. At sa mga prosecutor na ito, mayroong isang taong nagngangalang Xiao Li na may kakaibang katayuan. Siya ang tunay na anak ni Lao Li. Dahil ayaw ni Lao Li na mapasok siya sa mundo ng mga gang, pinili niyang tahakin ang landas ng pagiging prosecutor. Pagreretiro na ng iyong ama, iiwan mo ba ang pagiging prosecutor para maging abogado sa isang transportasyon company? Hindi ko pa naisip yan. Ganun ba? Pero yan ang iniisip ng lahat dito. Alam na alam ng buong tanggapan ng Paiskalya ang tunay na pagkatao ni Lee. Kaya naman siya'y napaka-isolated dito. Pero wala namang alam si Lee tungkol dito. Lalo na't balisa siya nitong mga nakaraang araw dahil sa pagkamatay ni Ki-sok. Simula nang malaman sa investigasyon na si Xiaoju ang nagbayad para patayin ang biktima, naging napakadelikado na ang relasyon ni Zuan Yun at Feng Shan. Sobrang protective ng elder na si Lao Ju sa anak niyang si Xiaoju. Kahit alam na niya ang ginawang kalokohan ni Xiaoju, hindi niya kayang ibigay si Xiaoju. Ang lakas ng loob mong gamitin ang buhay ng anak ko para takutin ako. Kung sakaling sasaktan mo si Xiaoju, sa tingin mo ba mananatili lang akong tahimik? Opo. Ngayong alam mo na ang totoo, kailangan mo ng kumilos. O kaya naman, wala ka ng ibang magagawa kundi kumilos. Susundin ng anak mo ang batas o kaya'y makipagdigma ka sa akin. Ang matagal ng kapayapaan ni Mang Li at Mang Gu ay malapit ng masira dahil nalaman na ni Ki-jun ang pangyayari. Imposible na manatiling tahimik lang siya. Hinanap niya si Mang Gu at direktang nagdeklara ng gyera. Kilalang kilala ni Matandang Gu ang ugali at kakayahan niya. Alam niya na kung kikilos si Matandang Gu, tiyak na mapapahamak si Batang Gu. Kaya naghintay siya hanggang sa umalis si Jizhon. Agad na nagmakaawa si Matandang Gu kay Matandang Li. Bakit ka pa magpapagawa ng hotel? Kunin mo na lang ang akin. Hotel de Crow. Kunin mo na. Gusto ng Matandang Law na gamitin ang isang hotel para bilhin ang buhay ng kanyang anak, ngunit ang Batang Law, na nagkasala ng malaki, ay walang pagsisisi sa kanyang puso. Galit na sinugod siya ng Matandang Law at pinagsusuntok. Tinatanong niya kung alam ba nito ang kanyang pagkakamali, ngunit ang Batang Law ay mayabang at mainitan ng ulo. Hindi niya pinapansin si Jizhon. Kung ayaw mong mamatay sa kamay ni Jizhon, naiintindihan mo ba? Hindi alam ng mga nakababata kung gaano kalakas si Jizhon, pero naranasan na ito ng mga matatandang miyembro ng gang. Nahanap ni Jizhon ang kanyang dating kaibigan para humingi ng kanyang sariling armas. Naalala ng kaibigan niya na basag ang kanyang paa, kaya binigyan muna siya nito ng proteksyon sa paa. Malaking labanan ang paparating, pero ayaw sumama ng dating boss ni Jizhon na si Mang Li. Hindi na kinaya ng mga tauhan niyang manager ang pagwawalang bahala niya. Lalong-lalo na ang nakababatang kapatid ni Kisik. Nagkaroon ng sagutan ng kuya ko at si GYU noong araw na iyon, tapos, kinagabihan din ay pinatay na siya.
Naiintindihan ko na kailangan nating maghintay matapos ang libing. Pero dapat na rin kumilos ang chairman ngayon. Alam niyang si GYU ang may gawa. Hindi inasahan ni Ejon na hahayaan lang ni Lolo Lee iyon. Kaya naman, nagpunta siya kay Kejun para makipagtulungan. Plano niyang kalabanin ang Fengshan Group kasama si Kejun para malaman ang kinaroroonan ni Xiaoju. Si Akwon ay pumunta sa mausoleum para mag-utos. Ang sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Xiaoju ay makakatanggap ng 30 milyon na South Korean won. Di nagtagal, isang rider ang nakakita kay Xiaoju at ipinagbigay alam ang kinaroroonan nito sa mausoleum. Standard brother. Nahanap ko na kung nasaan siya.